sa inihayag ng testigong si Commission on Audit o COA Auditor Roderick Wamil sa ika-12 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ilang matataas na opisyal ng Office of the Vice President o OVP ang umani nakiusap sa COA noong 2023 na pag-aani ng audit findings kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng tanggapan. Ayon kay Wamil, kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong sina OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at dating tagapagsalita ng OVP na si Michael Poa. Anya, hiniling umano ng mga ito na gumamit na lamang ang COA ng mas hindi formal na audit query sa halip na Audit Observation Memorandum kaugnay ng mga nakitang kakulangan sa paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Wamil na tumanggi ang COA dahil sa hindi umano kinikilala ng umiiral na Joint Circular 2015-01 ang naturang hakbang binabahagi ng proseso ng pag-audit sa confidential at intelligence funds. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Wamil na personal umanong nilagdaan ni Vice President Sara Duterte ang mga dokumentong may kaugnayan sa paggamit ng 375 million pesos na confidential funds noong unang 3 quarter ng 2023. Kininala rin niya ang mga lagda ng Vice Presidente sa mga disbursement voucher, liquidation report at iba pang dokumentong isinumite sa COA. Inilahad din ng auditor na ginamit umano ng OVP ang bahagi ng confidential funds para sa medical at food assistance, gayon din sa pagbili ng mga kagamitan tulad ng mesa, upuan, printer at computer. Ayon sa COA, hindi kabilang ang mga naturang gastusin sa mga pinahihintulutang paggagamitan ng confidential funds batay sa umiiral na mga patakaran. Dagdag pa ni Wamil, hindi rin umano nakapagsumite ang OVP ng sapat na dokumento gaya ng official receipts at sales invoices upang patunayan ng ilang gastusin. Samantala, sinabi ng House Prosecution na hindi maaring gamitin ang pagiging confidential ng pondo bilang dahilan upang hindi sumunod sa mga alituntunin sa pag-audit ng pamahalaan. Kaugnay nito, binatikos naman ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang umano'y paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong kalihim pa nito si Duterte. Ganito bahagi ng pahayag ni COA Auditor Roderick Wamil. They asked po about the liquidation process po nung cash advances as well as kung ano po yung mga supporting documents required. And anong sagot? Tinanong nila kung anong mga requirements. They were referred po Hindi nila alam ang mga requirements para sa... They clarified po kasi may mga agencies din po na nagka-clarify sa amin about the requirements ng joint circular since it is very technical po. At ano naman ang sagot ninyo? They were referred po by Assistant Commissioner Nilda Plaras to the joint circular for the specific requirements. Well, they asked po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-issue sa kanila. Audit query na lang. Fast sa radyo, Bumbo!